ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roong tuyot ang kanang kamay. Sa hangad ng mga eskriba at ng mga Pariseo na maparatangan si Jesus, nagbantay sila upang tingnan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip. Kaya't sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, "Halika rito sa unahan." Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?" Tiningnan ni Jesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga niya ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngingit-ngit sa galit ang mga eskriba at mga Pariseo. At pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Iniha-highlight ng Ebanghelyo ngayon ang misyon ni Jesus na pagtuturo. Ano ho? Nagtuturo muna siya bago siya nagpapagaling. At ito pong naratibo o kwento ng kanyang pagpapagaling sa isang lalaking may tuyot na kanang kamay sa araw ng pamamahinga ay matibay na nag-uugnay sa kanya sa Ama na mapagmahal at sa kanyang misyon ng pagtuturo at pagpapagaling. At para gawin ito sa araw ng pamamahinga, ay kapahayagan lamang ng malinaw na pagkakasalansan ng kanyang mga prioridad. Alam niya kung ano ang mahalaga at alam niya ang mas mahalaga sa hindi masyadong mahalaga. Alam niya kung sino ang dapat unahin at kung ano ang dapat unahin. Kaya ni-reject muna niya yung mga tinatawag na rabbinic system of religious laws na humahad lang sa mga tao na isakatuparan ang utos ng Diyos na mag-ibigan at kalingain ang isa't isa. May mga tumanggap sa mensaheng ito ni Jesus at meron din namang hindi. Sa ngayon, maaari nating matawag na paralisado ang kondisyon ng taong yun na pinagaling niya. At lalo pa siyang umani ng simpatya dahil sa paghadlang ng mga eskriba at Pariseo. Nagdesisyon pong matibay ang mahal na poong Jesus Nazareno, at nung makapagdesisyon siya, inaksyonan niya yung kanyang napagdesisyonan, anuman ang balakid. Ang tanong po ay kung mas mahalaga ba ang kapakanan ng tao kaysa sa seguridad
ng establisadong mga batas at reglamento. Walang dudang para sa mahal na poong Jesus Nazareno, ang kasagutan po ay oo. Para po kasi sa Kanya, that which honors God cannot dishonor thy neighbor. That which leaves thy neighbor in his suffering can only be evil. Yayamang ang araw ng pamamahinga ay araw kung kailan mas dapat kinikilala ang kagandahang loob ng Diyos. Walang ibang naaangkop na araw o panahon upang mahayag ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus, kundi sa araw na iyon. Jesus actually fulfills the Sabbath law by healing and being a Savior. Ni hindi po kinailangang humingi ng tulong ng taong may tuyot na kanang kamay. Si Jesus na po mismo ang nagsabing, lumapit ka rito, tumayo ka sa harap. Sa kalagitnaan ng mga nagbabalak ng masama sa Kanya. Sasabihin ko sa English yun, The man with a withered hand did not even have to ask for help. Jesus told him to rise and to stand in their midst, in the midst of those who want to accuse him. Sa pagtanggap po natin maya-maya ng banal na Eucharistia, minamahal kong mga kapatid, alalahanin natin ang nagpapagaling. Kung tayo ay nagtatamasa na ng kagalingan, tinugon na ng mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga hinihiling at naririto tayo para magpasalamat o may hilingin pang kapupunan ng ating kagalingan, bumaling tayo sa Kanya. At hingin na biyayaan tayo ng Espiritu Santo ng pusong may utang na loob at patuloy na kumikilatis na makita ang Espiritu ng batas, hindi lamang kung ano ang sinasabi ng batas. Hilingin din natin sa Kanya na ipagkaloob sa atin ang grasya ng matibay na pagdedesisyon sa kalagitnaan ng stress at pressure, lalo na po sa mga taong naghahangad na ibagsak tayo. At makita rin natin at magawa, katulad ni Jesus, kung ano ang mas mahalaga at lubos na kinalulugdan ng Diyos.